Yun, Christmas party ng mga Alabama nurse dito sa Tuscaloosa. Merry Christmas, guys. Doon na lang. Salpak mo na lang dyan. Dapat sinabi mo para ginupitan ka namin ni Mark. No. Yes. Yes. Kaya kasi naman for SUV. Gusto namin yung tao. Di ba may tao dito na color gray? Gusto namin yun, yung C71. Hindi, nalalapit ng ulo. Ayan guys, ang daming regalo. Ito, kanino kaya to? Laking. Pustahan tayo. Maliit na boxing na sa loob niyan. Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas, guys! Merry Christmas! Yes! Merry Christmas! Oh, pray muna kayo, pray. Pray muna, pray. Guys, Merry Christmas! Kita party? Shana, let's eat. You like chicken? Let's go, let's go. Titindi. Regalo! Christmas! Yes! Merry Christmas! Pre-picturean na. Yeah! Oh, mga chikiting. Ay! Si Chantil. Gift niya. Ang galing niya na magbukas ng gift. Kailangan natin ng Bubukasan na ng mga gift. Pero sa mga bata lang muna. Wow! 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 Say cheese! She's giving me. She's giving it to us. Oh, thank you. Thank you. USPS yan, guys. Pero ito talaga nilalagay dyan eh. Ay, sorry. Ay, meron pang party, guys. Falling to pieces in my room. Are you coming over? That's cool. I could use a little something to do. Go outside, take a little ride if you want to. That's cool. I did what I was supposed to. There's nothing left for me to do. So now I'm walking. Hi guys, masarap dyan. Dreamland Barbecue. One of the original na mga barbecue dito sa Alabama. Ayan, sa kabila ng ilog yan. Yan guys, nagsisenti talaga siya eh. Sabi niya, dadalhin daw niya yung niya, yung earphones niya. Gusto daw niya maglakad sa river tapos mag-senti-senti. Ayan o. Pinapakinggan niya guys yung original soundtrack ng I Love Lazy sa Netflix. Panoorin niya yan, ang ganda kay Carlo Aquino. Nakakaiyak. Ako muntik na ako umiyak. Muntik lang naman guys. So, yun. It's December 28, 2023. And kung bago kayo dito sa channel na to, ako si Mogmarv. Nag-umpisa ako mag-vlog, mga motovlogs. Kung hindi naman kami mahilig doon, huwag niyo nang panoorin yun. So, dito ako para mag-vlog ako para i-ano sa inyo yung buhay dito sa Amerika. Mga nare-realize namin. And para maka-inspired yung sa mga gusto, quote and quote, sa mga gusto mag-Amerika. Hindi para sa kino-compare ang Amerika para sa iba.
So yun, malapit na matapos yung taon. Merry Christmas and Happy New Year sa inyong lahat. Para sa mga pupunta dito, at mga nag-aantay ng mga ng mga interview date, priority date, at sa mga naiinip, sulitin nyo na ang Pilipinas. Iba na ang buhay dito, promise. Hindi sa nakakatakot yung statement na yun, pero parang ano na siya, basta iba. Komportable na iba. Akin ka na lang. Ay, ano nga ba yung original soundtrack doon? Ano yun? Hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Ikaw pa rin ang... Ano masasabi mo sa movie nila, Carlo Aquino and ni, yung... Ang ganda, no? Ganda, no? Nakakaiyak siya. Parang ganito siya nakakaiyak. Spoiler. Spoiler alert. Spoiler alert. Nakakaiyak siya. Parang ganito. Hindi, mahilig talaga kami manood. Hindi naman sa sobrang hilig na. Kung merong feeling namin maganda na Tagalog movies, pinapanood namin. And ayun nga, yung sa mga bago dito sa channel, based kami dito sa Alabama, dito sa Tuscaloosa. Marami rin mga nagtatanong sa amin kung kamusta sa Alabama, yung sa mga ibang lugar, sa South, such as Montgomery, Dothan, ano pa ba? Huntsville. Halos parehas lang sila. Magkakamukha sila, pero magkakaiba rin din yung magkakaiba rin yung feels sa iba't ibang lugar. Ang hirap kasi malalayo yung mga yun. Hindi rin namin alam kung anong pakiramdam, kung paano mamuhay dun sa sa mga lugar na yun. So yung sa mga nagtatanong, sa mga lugar na yun, pasensya na kasi hindi ako makapag concrete answer kung okay ba doon. Malay nyo, diba kayo, vlog nyo kung anong buhay doon sa side na yun, kung okay ba doon. Pero kung nasan kami, okay dito, chill dito, laid back. City siya na college town, city na alam nyo kasing yung city sa atin para kasing naisip nyo may mga building, pero city ito ng mga low rise, ang daming mga shops, college town, tahimik lang din, laid back. Konting konting drive lang, siguro mga 30 minutes drive lang, makakakita kayo ng mga malalak na fields, mga farm, mga ganyan. So yun, mas malaki yung part na country feels dito sa Alabama, countryside. Pero kung nasaan kasi kami, college town kasi to. Yan. Sa tuwing at the Government Plaza dito sa Tuscaloosa, Alabama. Vicinity pa rin ito ng University of Alabama. So taon-taon na lang ganito pag December, nag-showcase sila ng mga Christmas tree. Iba-ibang Christmas tree, iba-ibang yan, parang iba-ibang business owner or guys, we're here sa De Palmas dito sa university lang naman din. Authentic na Italian restaurant. So yun, maraming tao. Uy, sarap niyan. dami. Feeling ko hindi ko maubos mo. Hindi po ako. Maubos natin yan. Guys, ito na yung akin. Calzone. Ay, day off na naman.
Alam niya kahit minsan malamig eh, papatulan natin. Jacket lang eh, makapaglaro lang para alam mo, paparelieve lang ng stress eh. Guys, it's grabe tong vlog ko. Ano to eh, parang few days in the making eh. Kasi January 4 na. Yan, duty ako nung January 1. Ang busy, sobrang busy. Ayan guys, sagot-sagot tayo ng mga tanong and may mga konting comments ako na i-mention, no? And yan, laro muna ako. Ayun, kakatapos ko na mag-tennis. So bago ang lahat, thank you so much guys for the support. Ito, yung panonood lang. And may mga ilan din na nagme-message sa akin na na nakakatulong yung mga videos ko sa kanilang journey at na ma-motivate and na-encourage ko sila. Thank you so much. Kala ko wala ng direction tong tong pagba-vlog ko eh, pero may natutulungan pa pala. So regalo yun para sa akin. Thank you so much guys. Hindi naman lahat ng mga nurses na na nagpaplano mag-abroad is choice nila ang pag-Amerika. Well, most nurses sa Pilipinas gusto nila maging nurse dito sa sa Amerika. Kasi naalala ko guys, back in early 2000s, 2005, diba? Yun ang nag-umpisa 2004, 5 up until 2010. Halos lahat ng mga nurses, diba? Bakit kayo gusto niyo mag-nursing? Gusto namin mag-Amerika. Lahat yun ang choice eh. As in, ito yung parang pinaka-goal talaga mag-Amerika nung mga time na yun. It's a fact na may mga doctors, hindi ko naman sinasabi na maraming doctors, no? May mga ilang doctors din na nag-aral mag-nursing para lang makapunta ng Amerika. So itong mga vlogs ko about nursing dito papunta sa US is para lang din sa mga para lang din sa mga Pinoy nurses na ito ang iniisip, ito ang tina-target. Hindi ito para doon sa mga taong kino-compare ang US sa gusto nilang bansang puntaan. Alam mo yun, ang hirap mag-react sa yung mga kunyari, may mga tao, dito hindi ganyan, nakaka-stress dito sa US. Kasi may nagsasabi na i-stress daw sila sa US kasi sila na daw lahat eh. Parang nasabi ko na yun sa ibang vlog. Pero yun, mag-move on na tayo doon. And sagot na tayo ng mga tanong, sorry Tsaka may mga konting mention na lang din ako. Comment itong isa, natutuwa daw siya sa mga vlogs natin para lang daw tayong nakikipag-uinuman, no? Ay, na-appreciate ko. Tapos sabi rin niya, nagawang ko rin daw ng vlog o ibang topic, yung nurse and doctor relationship sa trabaho. Kung paano makipag-usap sa mga doctors, anong trato ng mga doctors sa nurses. Nung nakita ko tong comment niya, tong request niya, hindi ko alam kung magiging komportable akong pag-usapan to. Pero ito na nga lang din, nadulas na nga lang din tayo, no? Sige, titignan natin kung magagawa natin to. Pero disclaimer, kung may nanonood man ng mga physician dyan, sana walang wala tayong walang samaan loob. Kasi nag-e-exist talaga yan yung parang alam niyo naman sa Pilipinas parang aliping kami kahit wala kaming sahod. Alam niyo yun, parang walang consideration kasi alam niyo yan mga Filipino nurses sa atin. Walang consideration kasi sa mga towards sa nurses. Kahit wala silang sahod, walang sahod dahil volunteer lang, pinasok mo tong profession na to, wala kang excuse. Pero dito sa Amerika,
pantay-pantay dito. Hindi under ang nurses. Ganun ang pakiramdam eh. Hindi naging under ang nurses sa doctor. Ang doctor is nag-order lang yan ng ng mga orders, and sila yung may final opinion kung anong kailangan gawin. Pero pwede ka mag-recommend sa doctor. Respeto nila yung assessment ng nurses. Pero sige, gawa na lang din natin to. Pero teka lang hindi ko sinasabi walang respeto ang mga doctor sa nurses dyan sa Pilipinas, no? Wala pong dito, wala pong samaan ng loob. Kaya parang ayokong pag-usapan to kasi medyo sensitive topic to. And itong topic na to is parang opinionated ito. And alam niyo yun, nasa isang tao na rin kung paano niya titignan kung paano niya ititake yung isang action kung anong ibig sabihin nun sa kanya Tingnan natin kung magagawan ko tong topic na to. Pero good idea to. Sabi ni Adrian RN, Sir Marv, Minnesota ang punta namin. Nag-handle din ba kayo ng students dyan? Sana someday makapag-travel kami sa South. Sana magkita tayo, Sir Adrian. Nag-handle kayo ng students dyan? Yes, kasi malapit lang siya sa university. Kung nasa niyang hospital kung saan ako nagwo-work and meron din parang 2 nursing school din dito. So, pag may mga externs, nagjo-duty sila sa amin. Minsan may na-handle din ako, ina-assign sa akin na student. Nurse JL, sabi niya pa-shout out din po sa ang state kayo lilipat after contract. Nurse JL, shout out sa inyo. Baka po up north. Hindi naman super north, basta north. Malapit sa Rela. Sabi ni Yanix Palermo, mag-NCLEX na yung misis ko next year sa February. Sana makapasa para makapunta na din ng US. Ang agency ba ang pipili ng state or si misis ang pumili na? Hindi kasi ganito guys, iba-iba po ng agencies. May mga agency na middleman lang sila pero direct. May agency na sila talaga nag-stock sila ng ng mga staff, ng tawag doon staffing agency. So nandoon kami sa sa category ng talagang staffing agency, no. Yung sa amin kasi, may ilan sa amin na bago pa lang pumunta ng Amerika, nahanapan na sila ng ng hospital. Meron naman din iba sa amin na nasa Amerika muna, kung nasaan yung training center ng ng agency. Doon pa lang nila pinapasa yung mga resumes namin sa mga clients nila. Depende po 'yun kung yung agency is depende po sa agency kung ilan ng clients nila. Kung anong mga state ang partners nila, kung saan sila nagpapadala ng nurse. So sa situation namin, nasa Amerika muna kami, nasa Mississippi muna kami. Tapos doon kami nagantay ng facility kung saan kami ilalagay. Pero ang swerte sa amin kasi, ang maswerte sa amin, pinapili kami kung anong preferred namin. So hinain nila kung ano yung mga state kung saan sila nagpapadala ng mga nurses, anong state ng mga clients nila. Tapos sabi namin, kung sana ako mas malapit sa relatives kaso lang walang state na na malapit sa taas. So sabi namin, sige dito na lang, may relative kami sa Florida. Ano bang pinakamalapit na state? Sabi nila, Alabama. So kaya kami napunta dito. Sabi ni Sir, okay lang po ba ang 3 years contract staffing agency? Ewan ko lang po pero pagkakaalam ko kasi noon, regular talagang parang standard sa contract talaga ang 3 years. Pero kung masiswertehan nyo, merong mga staffing agency na they go by hours. Ibig sabihin nun, hindi sila yung tipong nakasulat na ang contract mo for 3 years. Naka-estimate na by hours yung yung contract nyo. Parang mas maganda yung ganun kasi kung mag-OT papaikli yung mo, yung contract time mo, di ba? Kayang tapusin na 2 taon. Sabi ni Desi RN, Hi Sir Marbs, baka may group page sa mga Pinoy nurses from Alabama po. I will
I'll be in the US early next year. And mag-isa lang ako. And ma'am, congratulations. Papunta na kayo sa America. Excited na ako para sa inyo. Merong group page sa amin, pero dito lang sa lugar na to. Hindi ko lang alam kung saan. Depende kasi kung saan kayo. Malaki po ang Alabama. Almost impossible po magkita yung mga dulot-dulo na na mga lugar sa Alabama. Sabi ni Andrew Elbo, Sir Marv, galing naman. Ikaw ang nag-restring ng raketa mo. Meron ba matutunan yan? Oh, medyo masakit sa kamay. Sabi niya, sayang, kinapos po yung visa bulletin. Sana mag-move on yan. Huwag kayong mag-alala. Basta yung trend is parang naggumagalaw. May pag-asa. Pinapa-shoutout daw niya si Kay Aiza Elbo and sa mga Laguna medical nurses na nandito daw sa US. Yan, shoutout po sa inyo. Ay, gusto ko lang i-highlight ito, no. Magandang magandang point niya dito. Maganda yung point niya dito. Sabi ni Nick Luceno. Sabi ko ba na sa mga future US immigrants, wag dalhin pagiging racist sa Amerika. Tamang sagot ni Mogo Marv, hindi porket maraming ang isang lahi o kulay sa isang lugar, mas mana. Toxic Pinoy attitude yan. Wag dalhin. 2 topics ang big no pag-usapan in public except among very close friends. Racism and immigration status. So wag kayong magtanong kung anong status ng isang tao. Wag din kayong magbigkas ng racial slurs. Never do this, especially in very liberal states like California and New York. Baka ma-deport ka. Sobrang daming anti-discrimination laws sa mga lugar na to, baka makasuhan ka. So yun, ang ganda ng pinoint out niya dito. So sa mga nanonood dito na may mga tanong about, diba, yung mga, dyan ba sa ganto, sa South, dami kasing gantong kulay dyan, delikado ba dyan? So, ang hirap kasi sagutin kasi hindi kasi ako yung tipong umiiwas dahil alam po delikado. Kasi, ewan ko ba, nabuhay na rin naman na tayo dyan sa Pilipinas. Alam naman natin na wala ring safe na lugar sa atin. Aminin na natin yun. So, para lang makasurvive, diba? Alam mo gagawin mo. Ito, gusto ko lang i-mention si Kim Chuyako. Hindi ko na pero ipopost ko na lang. Na-appreciate ko yung yung message kasi kahit pa ulit na daw niyang pinapanood yung mga videos natin. Nakaka-boost daw ng moral, encourage. Talagang dream nilang pumunta dito ng American. Kim, excited na ako para sa inyo. And magtiwala kayo. Sabi nga nila, hindi madaling marating ang lugar na perfect para sa iyo. It's all about the journey. Sabi nila, hold on to your horses. It's gonna take you somewhere great. Di naman ibig sabihin tuloy-tuloy na yun. Yung lahat ng dadaanan mo parang sa mga gandang lugar. Minsan, dadaan lang yun sa pangit na lugar. Pero, trust the path, trust the journey. Pag nasa destination ka na, mas ma-appreciate mo pa nga kung ano yung pinagdaanan mo kaysa kung nasaan ka na. I mean, bonus na kasi yun Yun ang reward yung gusto mong destination. Pero yung journey, yun ang hindi mabibili ng maski sino. So, shoutout ko na lang si Kim Chuyako and family. So, ayan, excited na ako sa inyo. And thank you for your support. Tapos, may tanong pala, dito sa mga, sa messenger, yung sa Mogo Marv page. Sabi ni Miss Arian King, hi, Sir Mogo Marv, follower niyo po ako. May gusto lang sana akong i-ask. Napansin ko kasi na nurse din po kayo na mag-asawa dyan sa US. Sir, ask ko po sana kasi main applicant po ang husband ko. Parang yung situation namin ni Nika. Under direct hire. In case makapunta na po kami dyan and once NCLEX passer na din ako, need pa ba ako mag-process ng CGFNS, visa screen at mag-take ng English exam?
dyan at dependent po ng husband ko. Ma'am, ganito. Nasagot ko na kasi to sa chat, no? Pero, lilinawin ko lang. Kung dependent ka ng asawa mo, hindi mo na kailangan pagdaanan ang visa screen. Which is, ang visa screen, it consists 2 parts. Yung NCLEX pass letter at saka yung IELTS. Diba? Yan yun. O kung ano man English proficiency exam na hindi mo na kailangan gawin yun. Yung main applicant lang ang may kailangan gumawa nun. Yung CGFNS, hindi mo na rin kailangan yun. Kailangan mo yun kung mag-NCLEX ka. And English proficiency, hindi mo kailangan yan kung yung state kung saan ka mag-a-apply ng NCLEX is kung hindi nila kailangan. Kailangan mo lang ng CGFNS at English proficiency exam kung let's say New York State ka licensed. Alam naman natin hindi sila humihingi ng mga English doon proficiency, di ba? Kunyari lilipat kayo ng ibang state tapos gusto mo i-transfer yung state mo sa ibang state, yung kunyari gusto mo i-transfer yung New York license mo sa ibang state, depende sa state na yan kung anong kailangan nila. Yan, kung kailangan ba nila may English ka, English exams ka. Yan. So, ayun. Pero, most definitely, kapag mag-apply ka pa lang for NCLEX, yung proseso na yun, kailangan talaga yung CGFNS. Yan. Yung credentialing na yun. So, sana malinaw. Thank you so much for watching ang mga vlogs ko. Yung iba sa inyo, talagang siguro araw-araw na abangan. Pasensya na, sobrang busy lang talaga, no? Kita nyo tong video na to, parang 1 linggo yata bago ma-upload. So, pasensya na guys. Sana maintindihan nyo. Papagod din tayo. Pero na-appreciate ko kasi dami sa inyong nagsasabi rin na nakakatulong yung mga videos ko. So yun, excited ako para sa mga mga nurses dyan sa Philippines na gusto mag-US, no? And sana you find my contents encouraging. So kayo, pag nasa Amerika na kayo, i-share nyo rin yung experience nyo sa iba. And kung gusto nyo maka-encourage din ng mga Filipino nurses na gusto mag-Amerika, bigyan nyo ng mga facts. Di naman kasi lahat masarap na dito meron pa rin ng mga hidden na mga minor lang na minsan hindi na natin sinasabi at saka hindi na importanteng sabihin kasi alam niyo yun, baka sa ibang tao mas malakas sila, mas kaya nila ibang sitwasyon nila. For example, yung mga tipong makikita nyo yung mga Pinoy nurses na nakakabili sila ng mga sasakyan, nakakabili na ng mga bahay. Pero may mga ibang problema rin sila. Lahat naman tayo ganun. Marami rin binabayaran. No? Hindi tayo makakatakas. Mga bayarin. Adults na tayo Yun na talaga ang buhay. Gusto mo lahat libre. Hindi yata dito. Sa langit yata. Ay, joke lang. No? Pero yan, thank you guys. And dito na lang ulit. And good luck sa mga papunta dito sa Amerika. And congratulations sa mga nakarating na. Yan. Thank you so much and see you on our next video.